Wang Haonan. Nandito. Sinabi sa akin ng nanay mo na sabihin sa'yo, kapag nakalabas ka na, mabuhay kang mabuti para sa kanya. Uwa. Ako si Wang Haonan. Dati, para protektahan ang aking inang umampon, kumuha ako ng kutsilyo at nilaslas ang himpapawid ng nayon ng pamilya Wang. Kaya napunta ako sa kulungan. 5 taon at 33 araw. Mahabang panahon iyon. Hindi ko binitawan ang aking puot kahit isang araw. Sa pagkakataong ito, ipapabayad ko sa buong nayon ng pamilya Wang ang kanilang mga utang na dugo. Haonan, nakalabas ka na. Buti nakalabas ka. Haonan, matagal na. Malaki ang pinagbago mo. Naging matigas kang lalaki. Bakit ka nandito? Anong ibig mong sabihin? Ako ang kapatid mo. Siyempre pumunta ako para bigyan ka ng salubong na hapunan. Siya nga pala, ito ang iyong hipag. Mula ngayon, ang bahay namin ng hipag mo ay bahay mo na. Ang bahay ko ay nasa nayon ng pamilya Wang. Haonan, alam ko, sa lahat ng mga taong ito, mali ang ginawa ko sa'yo. May galit ka sa puso mo. Alam ko, pero matagal nang nawala si nanay. Kung ganoon, huwag ka nang bumalik doon. Isang dating preso. Bakit ang yabang pa niya? Anong pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo? Haonan, hindi sinasadya ng hipag mo iyon. Mahal, si Haonan ay hindi katulad ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw, ang cute mo. Ang aming pamilya ay hindi tumatanggap ng mga dating preso tulad ng kapatid mo. Ikaw, Tama na, tama na. kung ganyan ang gusto mo, ang bahay na ito, mananatili ako. Sige, tara na. Sumakay na kayo sa kotse. Umuwi na tayo. Mahal, umuwi muna tayo. Sa bahay na natin pag-usapan. Nagtatapon ka ng mga bagay mula sa taas. Nagkakalat ka kung saan-saan. Wala ka bang modo? Hindi mo ba nakikita na may mga tao sa baba? Kung sa ulo mo tumama, swerte mo na iyon. Ang iba nga hindi pa nakakakuha niyan. Kalimutan mo na, te. Ayos lang. Ang cute mo naman. 'Di ba? Kahit sino, pwede tayong apihin. Sandali. Lagi niya kayong inaapi. Ano bang pinagkakaingay ninyo? Ikaw, kunin mo yung basura at itapon mo sa basurahan para sa akin. Sige. Huwag kang mag-alala. Ano bang maganda dyan? Ikaw, bumaba ka at humingi ka ng tawad sa kapatid ko, at pagkatapos ay linisin mo ang buong kalat na ito para sa akin. Inuutusan mo ba ako? Sino ka ba? Sino ka ba? Miss Sue, pasensya na. Siya ang kapatid kong bunso. Kaya pala, siya ang kapatid ng cute na iyon, ha? Ano? Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Gusto mo bang mamatay, o ano? Alam mo ba kung sino ako? Haonan, si Miss Sue ay kasama sa gang. Marami siyang kakampi. Hindi natin siya pwedeng pakialaman. Takot ka, ha? Takot ka, kapatid ng cute? At saka, guwapo ka pa. Ang nanay mo, ibang klase, at nanganak sa inyong dalawa. Para manganak sa inyong dalawa. Mga gago kayo. Huwag kang tatalikod. Bumaba ka. Bumaba ka. Haonan, may mamamatay. Haonan, Buksan. Buksan. Sino ang kumakatok sa pinto? Naghahanap ka ng gulo. Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Haonan, anong ginagawa mo? Magkapit-bahay lang tayo. Magkapit-bahay. Bitawan mo ako ngayon. Bitawan ka. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero sinayang mo. Kainin mo. Ano? Hinahanap mo to. Nangahas kang manakit sa akin. Lalabanan kita. Sinabi ko sa'yo na kainin mo, hindi mo ba ako narinig? Gago ka. Isang lalaking may edad na tulad mo na ng aapi ng mahinang babae. Anong klaseng lalaki ka? Kainin mo. Bitawan mo ako. Aray, aray, aray. Aapi ka pa ba? Hindi na. At magmumura ka pa ba? Hindi na. At magkakalat ka pa ba? Hindi na. Tigil na. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Ayos lang. Magkapit-bahay lang tayo. Magkasundo na lang tayo mula ngayon. Ang cute. Ang dalawang magkapatid na ito ay magkaiba talaga. Si Haonan ay isang tunay na lalaki. Pulutin mo ang basura. Linisin mo lahat. Si. Haonan, tara na. Ihahatid kita sa bahay. Ari, Grabe ang sakit. Buwisit. Hindi kita pakakawalan.
Paano ka nakapasok? Umalis ka dito. Bukas, ang pinto. Binibining Sue. Tungkol sa nangyari ngayon, lumampas ang kapatid kong lalaki. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ano ang silbi ng paumanhin? Huwag kang magalit. Paano kung ganito? Luluhod ako at hihingi ng tawad. Kung ikaw ay hindi pa rin kontento, babayaran kita. Sabihin mo ang presyo. Basta't hindi mo dadalhin ang mga sigang iyan sa bahay ko. Takot ka na ngayon, ha? Nasaan yung tapang mo dati? Hindi takot yan. Ang totoo, ang kapatid kong lalaki pabugso-bugso siya. Natatakot akong baka lumala at makaabala sa iyo. Sige. Nananakot ka ba sa akin? Umalis ka dito. Alis na ako? Aalis na ako ngayon din. Amo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, may inaasikaso akong negosyo dito. Huwag mo akong istorbohin. Bakit hindi ka nakikinig? Kung takutin mo siya, kaya mo bang panagutan? Ilayo siya. Ihatid siya sa ospital. Joe? Tiyaw, may gumugulo sa akin. Ano? Gusto kong bigyan mo siya ng leksyon. Mula ngayon, kapag nakita ako ng lalaking iyon, hindi na siya magpapakatapang. Haunan, kakabalik mo lang at nasa malaking gulo ka na. Anong gagawin natin? Tama. Sige na, bibilhan kita ng tiket. Kailangan mong umalis dito at magtago. Ikaw ang nagpilit na dalhin ako dito. Ngayon, kauwi ko lang. At gusto mo na namang paalisin ako? Para kanino sa tingin mo ginawa ko yon? Kung hindi ako nagkakamali. Malamang ginawa mo rin ang parehong bagay noong 5 taon. Lumuhod ka at humingi ng tawad, hindi ba? Ha? Pero, hindi nila ito tinanggap. Kaya ngayon, nagmamadali ka na namang paalisin ako. Tama? Wang Fugui, lumuhod ka sa babaeng hamak na yon? Ano pa bang magagawa ko? Hindi ko kaya na makipag-away sa kanila. Wang Fugui, tagapamahala ka naman sa kumpanya, di ba? Tinitiis mo ang mga kalokohan sa trabaho, sige. Pero ngayon, pati na yang babaeng hamak na yan, kaya ka nang tapakan at gawin ang kahit anong gusto niya. Hindi ito paraan para mabuhay. Anong sabi mo? Sasabihin ko sa'yo. Lahat ng nambubuli sa'yo, isulat mo sila. Pupunta ako sa kumpanya bukas at haharapin ko sila para sa'yo. Narinig mo? Tunay na lalaki si Haonan. Buksan ang pinto! Buksan ang pinto! Naku, yung mga siga sa kalye ay kumakatok na sa pinto. Ito, Ngayon, anong gagawin natin? Buksan. dali, lumabas ka sa bintana. Buksan ang pinto. Umalis ka sa daan. Hehe. Sinabi ko sa'yo na lumuhod ka. Ngayon, kainin mo. Narinig mo ba? Sinabi kong lumuhod ka at kainin mo iyon. Kung hindi, gagawin kong pagsisihan mo ito. Paano kung tumanggi akong kainin iyon? Ikaw, Bata, nagkukunwari ka talaga. Alam mo kung sino ako? Uy, amo, anong pangalan mo? Hahaha. Ako si Bai Tiao. Dito sa lugar na ito, ako ang masusunod. Bata, ang pagpalo mo sa puwet ni Meow Meow ay parang pagsampal sa mukha ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ito. Amo Bai Tiao? Miss Sue? Kasalanan namin ito. Humihingi kami ng tawad sa inyo. Pasensya na talaga kami. At tumahimik ka. Duwag. Lumayas ka! Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon na, kainin mo iyon. Kaya sabihin mo sa akin, isang braso o isang binti. Ah, bata, matalino ka ah. Anong pipiliin mo? Kukunin namin pareho. Bai Tiao, medyo nasusuka ako sa dugo. Kaya lalabas muna ako. Si. Hindi pwede. Wala pang 20 segundo. Mas mabilis pa sa nobyo ko.
Tumayo ka ng tuwid. Pakainin mo siya. Kanina lang. Hindi mo naintindihan. Ang ibig kong sabihin, puputulin ko ang braso mo. O ang binti mo. Pare, amo, papasensya na. Sabi ko, mali ang sinabi ko. Kung si Haonan lang ang asawa ko. Baitiaw, tumayo ka at patumbahin mo siya. Ito pala ang alalay mo, ha? Ha? Baitiaw, di ba? Hindi mo ito palalampasin ngayon, di ba? Hindi. Amo, tawagin mo na lang akong Xiaobay. Paano ko naman maglalakas loob na labanan ka? Hindi ko mangahas. Kaya sa liwanag ng araw, may dala kang mga walang kwenta sa bahay ko, nagwawasiwas ng kutsilyo at pamalo. Anong balak mo? Ano? Sasayaw ka sa poste? Hindi. Pasensya na, amo. Akala mo sapat na ang paghingi ng tawad? Amo, ano ang gusto mo? Sabihin mo na lang. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ito ang usapan, makipag-ugnayan ka sa lahat ng amo na makakaya mo at dalhin mo silang lahat dito. Tatapusin ko ito ng tuluyan. Para maniwala ka. Naintindihan? Hindi. Kumbinsido na ako. Talaga, kumbinsido na ako. Kung gayon, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Umalis ka. Miss Su, anong inaantay mo? Umalis ka na. Ako. Gusto ko ring umalis. Nanginginig ang mga binti ko. Paano ako makakalakad? Hay, Haonan? Isang araw ka palang nakakalaya. Hindi ka na makakabalik sa loob. Nakikiusap ako pare. Pakawalan mo na si Miss Su. umhom. Hayaan mo siyang umalis. Kung tatawag siya ng alalay ulit. Anong gagawin? Hindi ko na uulitin. Hihingi ako ng tawad. Haonan, alam kong mali ako. Patawarin mo ako, ngayon lang. Ayos? Kaya pala marunong ka ring makinig. Ang ganda mo, bakit hindi ka gumagawa ng tama? Huwag mong ulitin. Naintindihan? Naintindihan. Sige, umalis ka na. Tama ba ang narinig ko? Sabi niya maganda ako. Pinuri niya ang ganda ko. Haonan, swerte talaga kami na nandito ka ngayon. Kung hindi, ang hipag mo at ako, naapi na naman kami. Mula ngayon, ang pamilya natin ay mabubuhay ng payapa. Hindi pa yun sapat. May problema pa sa kumpanya mo. Aasikasuhin ko iyan bukas. Uy, tama na. Kakauwi lang ni Haonan. Itigil na natin yan. Kain muna tayo. Tara, kain na tayo. Haonan, ako na ang mag-aayos ng kama mo. Mula ngayon, dito ka na mananatili sa kwartong ito. Salamat, ate. Siya nga pala, narinig ko sa kuya mo na nakulong ka dahil sinaktan mo ang kapitan ng baryo ng Wangjia Village. Anak ng puta. Nangahas siyang apihin ang nanay ko. Ang pagbugbog sa kanya hanggang mamatay ay masyadong mabuti para sa kanya. Hoy, ikaw! At ang kuya mo ay halatang magkapatid sa dugo. Bakit magkaiba naman ang ugali ninyo? Kung siya ay kalahati lang ng pagkalalaki mo, hindi tayo maaapi. Hindi na ako babalik sa Wangjia Village. Mananatili ako sa Jiangcheng. Para lang mahanap ang tunay kong ina. Nandito lang siya sa Jiangcheng. Hahanapin ko siya. Hindi kami magkapatid sa dugo. Ano? Hindi pala kayo magkapatid sa dugo? Kaya pala. Saka, parang kayong dalawa ay hindi masyadong magkasundo. Huwag mong itanong ang hindi mo dapat. Sino ang sinisigawan mo? Ako ang hipag mo. Naintindihan mo ba? Unquote. Kahit na kami ng kuya ko ay hindi magkapatid sa dugo, ikaw ang hipag ko kung kikilalanin kita. Kung hindi, wala ka. Sige. Bahala ka. Halika, hubarin mo ang damit mo. Ako na ang maglalaban yan para sa'yo. Huwag na. Dahan-dahan, Haonan. Sinasaktan mo ako. Hindi mo man lang ako pinapahawak sa'yo. Gusto mo ba yung babaeng katabi natin? Yung babaeng Su? Hindi ko gusto. Hindi mo gusto? Huwag mo akong lokohin. Kung hindi mo siya gusto, bakit mo sinabing maganda siya?
Sa mundong ito, maraming magagandang babae. Kailangan bang magustuhan ko silang lahat? Ang mga babae ngayon ay may napakataas na pamantayan. Sa itsura mo, hindi ka nila titingnan. Bukas, isasama kita para bumili ng ilang damit. Ubarin mo muna yung suot mo. Lalabhan ko para sa'yo. Wag na. Ako na ang maglalaba. Sige, ang laki. Bakit ka nasa kwarto ni Haonan ng matagal kahapon? Ano bang pinaggagawa ninyong dalawa? Ano bang iniisip mo? Kauuwi lang ni Haonan, kaya inayos ko ang higaan niya. Hoy, sabihin mo sa akin. Ang pagpapatuloy kay Haonan dito tama ba o mali? Wang Fugui, ikaw ang nagpilit na iuwi siya dito. At ngayon bibitawan mo na. Hindi mo maintindihan. Noon, binugbog ni Haonan ang kapitan at nakulong siya. Kaya natakot ang mga taga Wangjia Village na maghihiganti siya. Kaya nilapitan nila ang amo ko para patirahin ko siya sa Jiangcheng. Hindi ko naman kayang suwayin ang amo ko, di ba? Kaya inuwi mo si Haonan hindi dahil sa pagmamahal mo bilang kapatid. Kaya pala si Haonan ayaw kang ituring na kuya. Akala ko si Haonan ay masyadong walang puso. Pero mali pala ang husga ko sa kanya. Dahil utos ng amo, hayaan na nating manatili siya dito. Wala na tayong magagawa sa ngayon. Oh, nga pala, ano bang gagawin natin ngayong araw? Weekend ngayon, hindi ba? Wala bang pasok sa kumpanya ngayon? Haonan, hindi naman siya pupunta sa kumpanya para gumawa ng gulo, di ba? Wang Fugui, anong klaseng kuya ka? Hindi mo ba nakikita ang pagod na damit ni Haonan? Isama natin si Haonan mamili ng damit ngayon. Nakikita ko na ikaw, bilang hipag niya, talagang maalaga sa kanya. Wang Fugui, hindi mo alam kung kailan titigil, di ba? Madaling araw pa lang, ano bang pinag-aawayan ninyo? Wala, ang kuya mo ay nag-iinate. Huwag mo na lang pansinin. Tara, isama kita mamili ng damit. Oy, hintayin mo ako. Baliw ang taong ito, salungat ang takbo sa isang one-way na kalsada. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na aalis ako? Ikaw na pasaway, hinaharang mo ang daan ko? Gusto mo nang mamatay? Oy, mahal, wag na nating patulan. Hindi worth it na makipag-away. Tama ba? Haonan? Haonan? Haonan, nasaan na siya? Hoy, anong ginagawa mo? Ikaw! Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Papatayin kita. Haonan, doon! Diyos ko, Ikaw? Aray! Bitawan mo ako. dali. Humingi ka ng tawad sa hipag ko. Sabi ko, humingi ka ng tawad sa hipag ko. Ang ganda ng babaeng driver na yon. At ang ganda pa ng katawan. Nakakaawa ka talaga. Ininsulto niya ang hipag ko ng ganyan. At hindi mo man lang siya ipinagtanggol. Pasensya na. Ikaw si Li Feng. Ha? Oo, ako yan. Li Feng? Si Tagapamahalali nga talaga? Kilala mo siya? Si Tagapamahalali ay isa sa mga kilalang tao sa Jiangcheng. May koneksyon siya sa mga sindikato at sa mga pulis. Nakasalo na niya si Amo Zheng sa hapunan. Dahil alam mo kung sino ako, maging matalino ka. Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw ang tinatamaan ko. Haonan, hindi mo siya pwedeng saktan. Galing siya sa Pulang Rosas na club. Tagapamahalali. Bata, alam kong hindi ka pa kumbinsido. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayong gabi, alas 9. Sa club mo, ipunin mo lahat ng tropa mo mula sa grupo mo. Maghanap kayo ng pagkakataon para ibagsak ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang club mo ay magsasara ng mga pinto nito. Nang, tuluyan. Narinig mo ba? Oo, malinaw na malinaw. Talagang nagkakilala tayo dahil sa away. Pumunta ka sa club ko mamayang alas 9. Aalagaan ko kayong lahat. Tigilan mo ang pagpapakatanga. Umalis ka na. Ingat, Tagapamahalali. Huwag kang magalit, pre.
Ngayong gabi, gagawin kong itong munting isa na magmukhang magaling. Lawang. Anong meron? Ganito kasi. Tagapamahala, Jeng. Ang bunsong kapatid ko ay hindi marunong umintindi. Ginalit niya si tagapamahala Lee ng Pulang Rosas na club. Gusto kong hilingin sa iyo na mamagitan. Ang kapatid mo ay may kapalang mukha. Bakit siya naglakas loob na galitin si tagapamahala Lee? Mas mabuting mag-ingat ka o ang buong pamilya mo ay maaaring mamatay. Ase, Huwag mong sabihin yan. Dati, ikaw ang. tama na. May ipapatingin ako para sa iyo. Sige, Maraming salamat, tagapamahala Jeng. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabutihang loob. tigilan mo ang mga walang laman na salita. Kapag tapos na, hayaan mong pumunta ako sa inyo at tikman ang luto ni Secretary Lin. Pagluluto. Manyak yan. Halata naman na may gusto siya kay Yaxuan. Pero sa ngayon, pwede lang nating istall siya. Siyempre, tagapamahala Jeng. Pagdating ng panahon, uutusan ko si Yaxuan na tratuhin kang mabuti. Bilib ako sa iyo, Tandang Wang. Napakaunawa mo talaga. Salamat, tagapamahala Jeng. Maraming salamat. Haunan. Tara na. Hintayin mo ako. Zeng, bakit mo ako patawag ng nagmamadali? Anong meron? Narinig ko na nabugbog ka ng kapatid ni Tandang Wang. Ang cutie na yon ay taga-kumpanya mo? Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na naranasan ko ang ganitong hirap. Zeng, kung itinuturing mo akong kapatid, huwag kang magmakaawa para sa cutie na yon. Ngayong gabi, pagbabayarin ko ang cutie na yon. Kahit ano paman, ako ang kuya mo. Hindi kita pababayaan. Siguraduhin mo lang walang mamamatay. Ang iba ay nasa sayo. Tatawagan kita pagdating ng panahon. At mas mabuting respetuhin mo ako. Nakuha mo? Siyempre naman. Pagdating ng panahon, yang sira ulo na si Wang Fugui para iligtas ang sarili niya. Hindi ba niya kailangang ihatid si Secretary Lin sa kama ko? Pagkatapos, malalaman mo na ang gagawin. Nakuha ko? Nakuha ko? Mag-alok ka ng 10 gintong bar para upahan si Baitiao. Para patayin ang cutie na yon. Opo. Teka, dalhin mo ang 10 pang gintong bar para upahan si Chicken para patayin siya. Nahirin na natin si Baitiao. Bakit kailangan pa natin si Chicken? Sa tingin ko, magaling ang batang yon. Kaya iupahan ko silang dalawa para masigurong walang problema. Pero, ibig sabihin, doble ang babayaran. Basta lang mapatay ang cutie na yon, kahit anong halaga, babayaran ko. Amo! Pakiusap! Pakawalan mo na ako! Amo! Amo, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ako! Amo! 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 Mga pare, Tara, may gagawin tayong malaki. Si Ginoong Lee mula sa Red Rose ay nagbayad ng 10 gintong bar para guluhin ng isang maliit na dilag. Mga pare, may pera na naman tayong panggastos. Amo, ang lupit mo talaga. Amo, uy, tingnan mo. Ano? Hindi pa ba kayo nakakita ng magandang babae? Uy, ganda. Mag-isa ka lang dito. Bakit hindi ka sumama sa amin? Sino bang gustong makipaglaro sa'yo? Baliw ka ba? Matalas ang mata mo. Paano mo nalaman, pare? Medyo may problema ako sa ibaba. Baka ikaw ang humihip. Baka iyon ang makapagpagaling. Ha? Tigilan mo ang pagiging manyak. Umalis ka sa harapan ko. Huwag kang humarang. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hoy, paano naging manyak ako? Hinawakan ko ba ang itaas ng katawan mo? Ikaw, Ma'am Jiang, ayos ka lang ba? Yaxuan, sakto ang dating mo. Minamanyak nila ako.
Si Jiang Xingxin ay asawa ni Zheng Duo. Umaasa pa ako sa tulong ni Zheng Duo. Hindi ko siya pwedeng iwan. Mga Ginoo, maaari bang para sa akin, palayain na si Ma'am Jiang? Sino ka ba? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa respeto ni Ginoong Shanji? Layas. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi kayo aalis sa daan, tatawag ako ng mga tanod. Bakit kayo nananakit? Hindi ka ba tatawag ng tanod? Sige, subukan mo. Bawal to. Kaya kung pumatay ng tao, parang dinudurog ang langgam. Kahit nabugbugin ko kayong lahat, anong magagawa ninyo? Amo, patawarin mo ako. Maawa ka. Mangmamanya ka pa ba? Hindi na ako manggahis. Mananakit ka pa ba? Hindi na, sasuko na ako. Ang sasakyan mo. Aking. Ilipat mo na. Huwag mong harangin ang daan. Amo, ang kotse. Ayaw umandar. Itulak. Bilasin mo, dali. Mahal, bakit ka nagsisimulang ipagtanggol si Haonan? Siya ang bunsong kapatid mo. Pumayag si tagapamahala Lee na makipagkasundo sa inyo. Pumunta na tayo sa Red Rose Club. Huwag kang mag-alala, sasama rin ako. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Salamat, tagapamahala Zheng. Salamat. Mahal, tara na, isama si Haonan. Pupunta tayo sa Red Rose Club. Inayos na ni tagapamahala Zheng iyon. Ha? Teka, huwag na nating isama si Haonan. Tayong dalawa na lang ang pumunta. Bakit? Si Haonan mismo ang gumawa niyon. Bakit tayo hihingi ng tawad para sa kanya? Bakit sobrang ipinagtatanggol mo si Haonan? Natatakot lang ako na baka siya'y magdulot pa ng gulo. Totoo yan. Sige, saka ka magbihis. Pupunta na tayo. Ano? Hindi pa nakakita ng naglalabas ng basura. Talagang sinanay ka ni Haonan. Marunong ka pang bumaba at maglabas ng basura mismo. Kayong dalawa? Sa ganitong kalalim ng gabi, lalabas para magsaya? Lalabas lang kami para magliwaliw sa gabi. Uy, tingnan mo. Ito ba ang Red Rose Club? Oh, tara na. Kayo lang dalawa? Nasaan ang munting Sinta? Wala sa bahay. Hindi rin sumasagot sa telepono. Saan kaya sila? Dakilang bayani, ang kapatid mo at ang asawa niya umalis para sa gabi nang wala ka. Gusto mo bang sumama sa akin at magsaya? Alam mo kung saan sila nagpunta? Siyempre. Sabi nila pupunta sila sa Red Rose Club. Naku. Pumunta tayo sa Red Rose Club. Ginagawa mo akong to super. May bayad iyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Magandang gabi, tagapamahala Lee. Inirekomenda ako ni tagapamahala Zheng. Mukhang wala siya dito. Siguro sa labas na lang tayo maghintay. Dumarating ka kapag gusto mo, at umaalis ka kapag gusto mo. Ano sa tingin mo itong lugar? Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagsabing pwede kang makipag-usap kay Feng ng ganyan? Lumuhod ka. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba takot na tawagan ko ang pulis para dakpin ka? Ang kapal ng mukha mong sumagot. Magsalita ka pa at hahayaan ko ang mga kapatid ko na maghahalinhinan sa'yo. Huwag! Luluhod ako. Luluhod ako ngayon din. Tawagan mo na. Palapitin mo ang lalaking iyan dito. Nag-away kami at umalis siya. Binablock din niya ang numero ko. Anong akala mo? Makakapagsalita ka dito. Tawagan mo siya ngayon. Sabihin mo sa kapatid mong pumunta dito. Sige, tatawag ako. Tatawag ako ngayon din. Wang Fugui, kapatid mo siya, alam mo. Ipinagkakanulo mo siya ng ganito. Masahol ka pa sa hayop. Pero kasalanan niya. Ang cute mo naman. Ang tapang mo ha. Masyado kang madaldal.
Ngayon, hihiwin ko, yang magandang mukha mo. Wag naman. Tigil. Sino ang nangangahas na humawak sa hipag ko? Papatayin ko sila. Tagapamahalali, nandito ang kapatid ko. Kung may problema ka, kausapin mo siya. Haonan, bitag iyan, takbo. Sige, sige. May lakas kang loob. Hindi mo ba nakikita? Ang kapatid mo at ang hipag mo ay nasa mga kamay ko. Marami akong tauhan sa labas. Bakit ka pa nagmamayabang? Maniwala ka man o hindi, pagsasaksakin ka nilang lahat. Talagang ipinapatay mo ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero ikaw, patay ka. Luhot. Huwag mo akong patayin. Siya na lang ang patayin. Wang Fugui, ikaw ang kapatid niya. Muntik ko nang makalimutan. Patayin mo ang kapatid mo? Pagkatapos, pwede ka nang tumakas kasama ang hipag mo? Kapag hinawakan ko ang hipag mo, mararamdaman mo ang sakit, di ba? Hindi ko akala. Ang bangis mo pala. Manahimik ka. Nangangahas kang hawakan ang hipag ko. Papatayin kita. Ang lambing naman ng bayaw at hipag. Kung lalaban ka, papatayin ko ang hipag mo. Lusubin sila. Wag. Huwag kumilos. Si. Tara na, tara na. Aalis na tayo. Sige. Si. Haunan, patawarin mo ako. Haunan. Haunan, patawarin mo ako. Nangangahas kang mandaya sa akin. Maniwala ka man o hindi. Papatayin kita. Mahal, nandito ka na sa wakas. May umaapi sa akin. Sino? Sinong nangangahas na humawak sa babae ko? Bai Tiao, pinalo ako ng loko na ito. Patayin mo siya. Amo, sila hindi alam kung sino ang kalaban nila. Pakiusap. Maawa ka. Patawarin mo ako. Pakiusap. Bai Xiao. Kampi ka sa kanya. Bai Tiao, anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, binigyan kita ng 10 maliliit na isdang ginto. Ang kapal ng mukha mo. Muntik mo na akong mapatay. Kalimutan mo na ang 10 maliliit na isdang ginto. Kahit 100, 1,000. Wala akong lakas ng loob na lumaban kay Haonan. Akala ko, malakas ka. Hindi ko inaasahan na hindi ka pala maaasahan. Buti na lang, may reserbang plano ako. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ano? Shanji, nandito ka na sa wakas. Siya nga, turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagluluhurin ko siya at magmamakaawa. Shanji, bilisan mo! Saktan mo siya! Hindi ako. Amo, hindi ko talaga alam na ikaw pala. Nabulag ako. Patawarin mo ako, nakikiusap ako. Haha. Ano? Gusto mo pa bang lumaban? Hindi ko kayang saktan ka. Lumayas ka na dito. Oo. Shanyi, Li Feng, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang amo ko. Akala mo ba kaya mo siyang guluhin? Uwi, amo, uwi. Alis na rin kami. Ilan pa bang mga tauhan mo? Palabasin mo silang lahat. Nagmamadali ako. amo, maawa ka. Huwag mo akong patayin, amo. Pakiusap. Amo, may tawag. Uy, tita, iligtas mo ako. Alam kong ikaw, Red Rose, ay nasa gulo. Ako na ang bahala. Ipasagot mo siya sa telepono. Magsalita ka. Ako ang pinakamayamang babae sa Jiangcheng. Ang asawa ni Zhao Tiangco, Li Wenyuan. Pamangkin ko si Li Feng. Hindi kanya sinaktan. Ikaw ang nanakit sa kanya. Bibigyan kita ng 10 pang bar ng ginto. Ayusin natin ito. Usapan na ba? Barya lang iyan. Para sa aking emosyonal na sakit. Ang mga bayarin sa ospital ng kapatid ko at hipag ko. At para sa pag-upa ng taong papatay sa akin. Kaya hindi bababa sa 100 bar ng ginto. Sige, 100 na nga. Magpapadala ako ng tao para ihatid. Sige. Kapag nakuha ko na ang ginto, pakakawalan ko siya agad. May bahagi ba ako? Gusto mo?
Halika dito. Ilagay mo sa speaker. Tagapamahala Lee, handa ka na ba? Hindi na ako makapaghintay upang matikman si Secretary Lin. Magsalita ka. Ano ang nangyayari? Noong araw na iyon, ang kapatid ko ay nagustuhan ng hipag mo. Inutusan niya akong turuan ka ng leksyon. Pagkatapos, magkukunwari siyang mamamagitan. Tapos, i-blackmail ka niya para makasiping sa hipag mo. Sabihin mo sa kanya. Tapos na ang trabaho. Nagtataka ako kung kumusta na si Haonan. Hindi ka naman ganyan mag-alala sa akin dati. Uy, Ginoong Jeng. Kawang, ang ipinangako ko sa'yo, nagawa ko na. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Sabihin kay Lin na maghanda na. Ako naman, dadaan ako sa inyo at tikman ang luto ni Lin. Sige, mabuti. Salamat po, Ginoong Jeng. Salamat. Mahal, sabi ni Ginoong Jeng. Ayos na raw. Bilisan mo na magluto. Tratuhin mo siyang mabuti. Iparamdam mo sa kanya na siya ay malugod na tinatanggap. Talaga? Ang galing. Ayos lang ba si Haonan? Malalaman mo pagbalik niya. Magluto ka muna. Malaking bagay ang pagtanggap kay Ginoong Jeng. Ginoong Jeng, handa na ang hapunan. Kain na po kayo. Uy, Binibining Lin, huwag kang umalis. Umupo ka at sumama sa amin. Umupo ka. Huwag kang sumira. Kawang, napangasawa mo si Binibining Lin, isang napakaganda at mabait na asawa. Mapalad ka talaga. Tara, inom tayo. Tagay. Sa iyo, Ginoong Jeng. Isa pa, Sienna. Fugi. Binibining Lin, tingnan mo, lasing na siya. Bakit hindi mo siya ihatid sa kwarto at ipagpahinga? Siya? Fugi. Ginoong Jeng, kain na. Siya. Umuwi ka na at magpahinga. Si. Pasensya na, Ginoong Jeng. Lasing si Fugui. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Ito ang aking tagay para sa iyo. Tigil na muna tayo sa pag-inom ngayong araw. Ginoong Jeng, anong ginagawa mo? Yakswan, huwag kang masyadong formal. Paano kung tawagin mo na lang akong Jeng? Yakswan, gusto talaga kita. Bakit hindi mo sumama ka na lang sa akin? Sige. Fugui, iligtas mo ako. Matagal nang ipinagbili ka ni Wang Fugui sa akin. Tigilan mo na ang paglaban. Ngayong araw, walang darating para iligtas ka. Jeng Wude, walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mong manloko sa akin. Mahal, huwag kang mag-isip ng mali. Inalalayan ko lang siya. Alam kong gagawa ka ng dahilan. Buti na lang. Dumating akong handa. May saksi at ebidensya na ako ngayon. Tingnan natin kung paano mo ilulusot to. Jeng Wude, hayop ka. Hihiwalayan na kita. Mahal, makinig ka sa dahilan ko. Hay, makinig ka sa paliwanag ko. Haonan, ang init ko. Hoy, wag. Ang hayop na si Jeng Wude. Dinroga niya ang hipag ko. Oh, hipag. Huwag kang magpadalos-dalos. Uy, papalamigin kita sa shower. Tara na. Ayoko ng malamig na shower. Haonan, pakiusap. Gusto ko. Manager Tso, halika. Inumin mo na. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ikaw at ang hipag mo, Lin Yakswan, ang kapal ng mukha mong makipaglandian sa asawa ko. Dili ka. Itinuring kitang sariling kapatid. Inakit mo ang sarili mong hipag.
Paano mo makakaharap si nanay? Ang kapal ng mukha mong banggitin si nanay. Wang Fugui, sa puso mo? Itinuring mo ba akong kapatid? Huwag mong akalain na hindi ko alam. Sa labas, palagi mo akong tinatawag na hayop. Kung hindi dahil kay nanay, matagal na sana akong umalis. Sige, wag na. Umalis ka. Sige, aalis na ako. Wang Fugui, mula noong bata pa ako, tinatawag mo akong anak sa labas sa likuran ko. Pero hindi mo alam na ikaw ang anak ng babaeng ginahasa ng kapitan at isinilang ka, ikaw na anak sa labas. Ang nanay mo ay natatakot na hamakin ka, kaya hindi siya nangahas na sabihin sa'yo. Nanay, miss na miss kita. Nakita mo rin ba ito? Wang Fugui, para ma-promote at tumaas ang sahod, ang asawa niya. Itong plaka. Hindi ba yung sinabi ni nanay? Na plaka ng tunay kong ina? Tulong. Tulong. Itong boses. Pakawalan mo siya. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ihahatid kita sa bahay. Si. Ayos ka lang. Ang dami mong ininom. Dahil lahat ito sa aking kasintahan na pilit akong pinainom. Sinubukan niya akong pilitin. Sinabi kong hindi. Kaya naging ganito ang gulo. Kaya, kung hindi mo siya gusto, bakit nananatili ka pa rin sa kanya? Dahil mayaman siya. Ang tatay niya ang pinakamayamang tao. Yung nagbayad sa akin ng 100 gintong bar, Li Wenyuan, hindi ba siya ang asawa ng pinakamayaman? Eto, uminom ka ng tubig. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan ganyan? Ang cute ng ngiti mo. Ang lakas ng amoy ng alak mo. Bakit hindi ka maghilamos? Ano, walang lakas? Unghong. Paano kung ako ang maghugas sa'yo? Sa panaginip mo. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabing wala kang lakas? Tutulungan kitang maghugas. Ang sama mo. Di iiwan na kita. Haunan, lalaki ka ba talaga? Napakagandang pagkakataon. Nasa harap mo na, pero hindi mo man lang kinukuha. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nakita kong nasasaktan ka. Natakot ako, baka hindi mo kayanin. Mga dahilan lang yan. Sa tingin ko, hindi mo talaga kaya. Haunan, bakit ka nakahiga dito? Wala na akong tirahan ngayon. Kaya, dahil iniligtas kita, pwede bang dito muna ako matulog ngayong gabi? Hindi. Hindi ka pwedeng manatili dito. Iniligtas ko ang buhay mo, di ba? Ibig mong sabihin, gusto mong makita akong natutulog sa kalye? Ibig kong sabihin, magkakasipon ka dito. Matulog ka sa kama. Sa lugar mo ba ay isa lang ang kama? Kung ako matutulog sa kama, saan ka matutulog? Siyempre, matutulog din ako sa kama. Uy, hindi mo pwedeng biruin yan. Sinong nagsabing nagbibiro ako? Haunan, nahihiya ka yata. Lalaki ka ba talaga? Sinong nagsabing hindi ako lalaki? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung lalaki ba ako o hindi.
Unang beses ko. Natatakot akong masaktan ka. Ayos lang. Tuturuan kita. Mahal, bababa ako para kumuha ng almusal mo. Huwag kang tumakbo pagkagising mo. Hintayin mo ako. Uy, Nasa akin si Suen Miao. Kung ayaw mong masaktan siya, sundin mo ang address na binigay ko sa'yo. Pumunta ka ng mag-isa. sino ka? Halo? Halo? Nasaan si Suen Miao? Ikaw si Wang Haonan. O, nasaan si Suen Miao? Si Suen Miao. Nasa pribadong kwarto siya. Tigil. Sinong nagsabing pwede kang dumaan? Umalis ka sa daan ko. Si Su Wen Miao ay babae ng amo kong si Zhao Shu. Kung mangahas kang galawin siya, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Uulitin ko. Umalis ka sa daan ko. Mga bata, putulin ang mga kamay niya. May dala kang sandata. Sayang, mag-isa ka lang. Kami ay 4. Mga bata, salakayin ninyo siya. Lumayo kayo, lahat. Isang hakbang pa, papatayin ko siya. Patayin mo ako at hindi ka rin mabubuhay. Kahit mamatay ako, isasama kitang mamatay. Baliw ka. Hihingin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Pipigilan mo ba ako o hindi? Tabi. Daan kayo. Haonan, hindi ko akalaing kaya mo pala. Lumitaw ka sa harap ko na walang galos. Pigilan mo na yan. Ano bang kailangan para pakawalan mo siya? Ginulo mo ang babae ko, kaya dapat kang magbayad. Gawin mo sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Mahal, narinig kong may sasabihin ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Haonan. Ako ang kasintahan ni Zhao Shu. Hindi kita gusto. Umalis ka na. Narinig mo ba? Siya ang babae ko. Hindi. Siya ang babae ko. Huwag kang assuming. Hindi talaga kita gusto. Umalis ka na. Ikaw ang babae ko. Napakatanga mo. Yan lang ba ang kaya mo? At ipaglalaban mo pa siya sa akin? Papatayin kita. Bo, Aray, Walang gagalaw. bilisan, kalagin siya. Siya. Wala akong kwenta. Ang pananatili dito ay magiging pabigat lang sa kanya. Haonan. Mag-ingat ka. Hihintayin kita sa labas. Walang gagalaw. Kung may gumalaw, papatayin ko siya. Walang gagalaw. Habulin sila. Anong problema, Haonan? Aray, ayos lang ako. Tara na. Sinasabi mo na naging kaaway mo si Zhao Shu? Tama. Kaya hindi pa tayo makakauwi. Kung sakaling magdulot siya ng gulo. Patay na tayo. Talagang patay na tayo.
Naku, kayong dalawa. Bakit nyo ginulo si Zhao Shu? Pinugbog nyo lang ang pamangkin niya at saka sinuntok nyo ang sariling anak niya. Talagang nakasakit kayo ng loob ni Li Wenyuan ng lubusan. Sa likod niya ay ang buong Zhao Group. Hindi ba si Li Wenyuan ang laging nagsisimula? Eh ano kung nagalit sila sa atin? Karapat-dapat lang sila. Hoy, Kanina lang, sa kalsada malapit sa club, may sasakyang may plakang Jiang A, 999999, isang itim na sedan. Nakita mo ba? Siyempre, iyan ang kotse ni Zhao Shu. ano? Mas tiyak, iyon ay talagang sa kanyang ina, kotse ni Li Wenyuan. Sandali, pwede bang si Li Wenyuan ang biological kong ina? Ano? Binugbog ka ni Wang Haonan? Nanay, kilala mo siya? Ang tiyo mo, ilang araw ang nakalipas, ay binugbog niya. At kinuha niya sa akin ang malaking halaga ng pera. Ang kapal ng mukha niya. Binugbog niya ang tao ko, at kinuha ang pera ko. Itong si Wang Haonan ay napakalakas ng loob. Hindi ko siya hahayaan ng madali. Nanay, sabihin mo sa akin, paano natin siya ibabagsak? Huwag mong alalahanin, ako na ang bahala. Nanay, gusto kong ako mismo ang gumanti sa kanya. Sa ganyang kakayahan, hindi ka pa ba nagsasawa sa mga bugbog niya? Umuwi ka na. Yun, gusto ko ng ilang magagaling na manlalaban para tulungan akong harapin ang isang tao. Tamang-tama ang tawag mo. May laban ako dito ngayong gabi. May isang grupo ng mga baguhan na naghahanap ng pera. Gusto mo ng mga tao? Halika, tingnan mo. Oh, kaano sila kagaling? Kakaiba ang mga ito. Galing sila sa bilangguan ng East City, sa Jiangcheng, ang pinaka mabagsik at walang awa na bilangguan. Sa lugar na iyon, mayroon ding sikat na lalaki na tinaguri ang hari ng lobo. Basta tama ang bayad, walang hindi niya kayang gawin. Sige, dadalhin ko na ang mga tauhan ko. Pagkatapos, naroon ako sa lugar naghihintay sa iyo, Amo Li. Wang Haonan, dapat magaling kang lumaban, hindi ba? Tingnan natin kung mananalo ka sa pagkakataong ito. Sigurado ka bang ang kotse na iyon ay kay Li Wenyuan? Sigurado. Sinabi mismo ni Zhao Shu sa akin. Ang kotse na iyon ay napakabagong modelo. Hindi mukhang 20 taon na. At ang plaka ng kotse na iyon ay mas mahal pa sa mismong kotse. Mas matanda pa ito sa ating lahat. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kay Zhao Shu na ang plakang iyon ay dating nakakabit sa isang itim na kotse. Pagkatapos, itinapon na ang itim na kotse. Nagpakahirap si Li Wenyuan upang ilipat ang plakang iyon sa sarili niyang itim na kotse. Kaya sa tingin ko ang plakang ito ay may malaking kahulugan. Kung gayon, malinaw na ang lahat. Maaari bang talaga si Li Wenyuan ang totoong ina ko? Naku, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang panggugulo, okay? Tingnan mo yan, duwag ka. Humingi si Haonan ng numero niya. May dahilan siya. Yung Li Feng na yan. Hindi ba siya pamangkin ni Li Wenyuan? Ah, oo. Matutulog na ako. Li Feng, iayos mo yan para sa akin. Gusto kong makipagkita sa tita mo, si Li Wenyuan, sa lalong madaling panahon. Bakit mo gustong makipagkita sa tita ko? Huwag mong itanong. Iayos mo na lang. Tatawagan ko ang tita ko. Titingnan ko kung kailan siya libre. Hintayin mo ang sabihin ko. Sig, bilisan mo. Akala niya kung sino siya. Anong akala mo sa sarili mo? Gusto mong makipagkita sa tita ko? Feng, anong gagawin natin? Ngayong gabi, sa bahay ni Yun, may bagong laban. Narinig ko na may bagong grupo ng mga manlalaban na dumating. Hikayatin mo siyang pumunta. Magaling daw lumaban si Wang Haonan, di ba? Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin ang mga manlalaban sa ilalim ng lupa. Kaya itong si Wang Haonan ay magiging suntukan bag ng mga manlalaban na ito. Feng, henyo ka talaga. Tingnan mo, Ginoong Li. Ito ang pinaka-pangkaraniwan sa grupo. Hindi masama. Yun, magkano ang presyo ng grupong ito? Huwag mo akong kausapin tungkol sa presyo. Pumili ka lang ng kahit alin ang gusto mo, at ako na ang magbabalot at maghahatid. Ganyan talaga si Yun. Eto, itataas ko ang baso para sa'yo. Tagay.
Nasaan si Li Wenyuan? Sa kabilang bahagi ng ring. Don. Mamatay ka. Titan. Uy, ikaw. Ang kalaban mo ngayon. Wait. Nandito ako para maghanap ng tao. Hindi para lumaban. Kapag nakapasok ka na sa ring na ito, kailangan mong lumaban. Yan ang patakaran. Bumusta ka para sa akin. Kumusta ka kay Titan na mananalo? Si. Hoy, sino ang nagdala sa lalaking ito? Bakit mukha siyang duwag? Sino ang nakahanap sa kanya? Yun. Ganitong klase ng tagahanga ng boxing. Narito lang para makisali sa saya. Para pukawin ang gana ng mga boksingero. At pasiglahin ng paligid. Naghahanap siya ng gulo. Si, pumusta ka ng malaki kay Titan na mananalo sa round na ito? Sige. Miss Lee, pumusta ka sa akin? Siguradong yayaman ka mamayang gabi. Sige, susunod ako sa'yo yun. Pumusta kay Titan? 5 milyon. Umakyat ka dyan. Sabi ko sa'yo, nandito ako para maghanap ng tao. Hindi para lumaban. Lakas ng loob mong hamanin ako? Patay ka. Mga ginang at ginoo, ang dragon ng ilog laban sa ang mahilig sa boxing. Lumabas na ang mga taya. Taya na kayo. 3 milyon para manalo ang dragon ng ilog. Uwa. Si. Ikaw ay walang silbi. Umalis ka. Paano nangyari iyon? Bakit si Wang Haonan na naman? Nanalo ang talunan na iyon. Amo yun. Nalaman ko. Basta gala lang ang taong iyon. Wang Haonan. Ano? Ang binanggit mo, ang mahilig sa boxing, ay si Wang Haonan. Binibining Lee, kilala mo ang Wang Haonan na ito? Hindi ko lang siya kilala. Pumunta ako sa iyo para kumuha ng mga taong ito, para lang kalabanin si Wang Haonan. Ano? Pero mukhang ang mga mandirigma mo ay hindi talaga kayang pantayan si Wang Haonan, kahit paano. Binibining Lee, sandali lang. Mayroon pa akong alas na nakatago. Hindi ko pa ito ginagamit. Sino? Noong nakakulong ako, may isang lalaki na kilala bilang Hari ng Tigre. Walang makatalo sa kanya. Tiyak na kaya niyang talunin ang Wang Haonan na ito. Sige, kung gayon maghihintay ako at titingnan. Walang kwenta ang pangkat na ito. Sinunod ko ang mga taya ni Dayun. Natalo ako ng 10-10 milyon sa isang gabi. Hindi ako tataya sa isang ito. Nagsisimula na ang pangunahing laban ngayong gabi. Salubungin natin ang ating nangungunang mandirigma, ang Hari ng Tigre, sa ring. Pre, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Kakalabas ko lang. Ang mga talunan na ito, hindi ka nila nakilala, kaya pala natalo ka. Sa laban na ito, tataya ako kay Wang Haonan. Ipusta mo lahat ng natira sa kanya. Ang sasabihin natin ngayon, tayo lang ang makakarinig. Eto ang plano. Suntukin mo ako. Panalunin kita. Bakit? Huwag kang masyadong magtanong. Gawin mo lang ang sasabihin ko. Masyado akong nagpakitang gilas kanina. Kailangan kong matalo sa laban na ito. Haring Tigre, suntukin mo siya. Bilisan mo. Suntukin mo ako. Tingnan mo. Ginoong Lee, ano ang tingin mo sa alas ko? Inilupig niya si Wang Haonan sa isang galaw. Buong gabi na akong tumataya sa iyo. Talo ako palagi. Sa tanging beses na hindi ako tumaya, nanalo pa. Gusto mo ba akong magalit? Hindi. Ginoong Lee! Ginoong Lee! Ang kapal ng mukha mong guluhin ako. Nasaan si Li Wenyuan? Ikaw, paano mo ako nasundan? Ano? Tatakas ka pa? Magsalita ka. Magsasalita ako, pero bitawan mo muna ako. Bakit mo ako sinusundan? Ang kotseng ito ay sa'yo. Siyempre. Silan. Ang ganda ng plaka. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo na.
20 taon na ang nakalipas. May isang itim na kotse na may plakang Jiang A 999999. Pumunta ito sa Wangjia Village. At iniwan ako doon. Ikaw ba? Bakit ko gagawin iyon? Nagkamali ka ng tao. Ayaw niya akong kilalanin. Niloloko ko lang ang sarili ko. Dahil, iniwan mo na ako, malamang ayaw mo na akong makita. Pasensya na sa abala. Wen Yuan, anong problema? Niloko niya tayong lahat. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Naghihiganti siya sa atin. Wen Yuan, Kumalma ka. Ibig mong sabihin, yung aksidente sa sasakyan noon, nagkukunwari lang siya sa atin. Tama. Distraction lang iyon. Ipinadala niya ang anak sa labas sa nayon ng pamilya Wang. Magpadala ka agad ng tao sa nayon ng pamilya Wang at tingnan mo mismo. Alamin kung totoo. Kung totoo, talagang hindi natin siya pwedeng payagan na makilala ang kanyang ama, si Zhao Tiangquo. Ang grupo ng Zhao ay hindi dapat mapunta sa kanyang mga kamay. Matigas siyang kalaban. Sige, magpapadala agad ako ng tao sa nayon ng pamilya Wang. Si Haonan, nitong mga nakaraang araw, ay tila walang sigla, nakakulong sa kanyang silid. Anong problema niya? Wala akong ideya. Gusto kong lumabas siya para maglakad kasama ako, pero ayaw niya. Haunan, nasaan si Haunan? Bakit ka sumisigaw? Oh, wala kang alam ang mga tao sa nayon nitong 2 araw ay walang tigil sa pagtawag sa akin nagtatanong tungkol kay Haunan. Malamang may ginawa na namang gulo. Huwag mong sabihin iyan. Sinisiyasak nila ako. Ano ang itinatanong nila? Nagtanong lang kung ikaw ba talagang anak ni nanay. Sino ang nagdala sa'yo dito? Ano ang hitsura ng taong iyon? Iba't ibang mga tanong. Ano ang sinabi mo? Siyempre, sinabi ko sa kanila ang totoo. Bakit mo sinabi sa kanila lahat? May lalagay mo si Haonan sa gulo. Paano ka naging napakamakasarili? Kahit hindi ko sinabi, malalaman pa rin nila, hindi ba? Kampi kayong lahat kay Haunan. Sige na nga, alis na ako. Itong asawa mo, si Fugoy. Bakit siya napakamakasarili at duwag? Paano mo siya natitiis? Huwag mo na lang akong paandarin. Mahaba ang kwento. Kumusta? Sino ito? Uy, Haonan? Ako si Li Wenyuan, ang tunay mong nanay. Noong araw na iyon sa kotse, hindi kita kinilala dahil marami nang nagpanggap na ikaw sa mga nakaraang taon. Nagpadala na ako ng tao sa Wangjia Village para magtanong, ikaw talaga ang anak ko, mabuti kong anak. Nabigo kita bilang ina sa lahat ng mga taon. Nagdusa ka. Kung siya talaga ang tunay kong ina. Bakit hindi niya makilala ang birthmark ko? Nagbook si mommy ng kwarto sa Red Rose Club. Pwede ba tayong magkita mamayang gabi? Itong si Li Wenyuan ay masyadong nagpapanggap. Pero, kahit hindi siya ang tunay kong ina, alam niya kung sino ang totoong ina ko. Sige. Kailan? Mamayang gabi, 8:00. Hihintayin kita sa Red Rose Club. Sige. Umupa ako ng tao mula sa Nanchang Prison, ang malamat na Wolf King. Mamayang gabi, hindi siya makakaalis na buhay. Wen Yuan, mahirap ang naging buhay mo sa mga nakaraang taon. Kapag napatay na natin si Wang Haonan, laipol na natin ang angkan ng Zhao. Pagkatapos doon, ang Zhao Group. Magiging atin na. Haonan, anong nangyari? Wala. Haonan, lalabas lang ako sandali. Huwag kang magtampo, okay? Ayos lang. Sige, punta ka na. Haonan, yung sinabi ng kapatid mo, huwag mong masyadong seryosohin. Ganoon lang talaga siya. Kung hindi siya naging mabuti sa akin, yang walang kwentang lalaki na hindi marunong sa kama, iniwan ko na siya noon pa. Ano? Hindi kayang tumigas ng kapatid ko. Sandali, hindi mo alam? May problema ang kapatid mo. Kung hindi, sa lahat ng mga taon, hindi sana ako naging masyadong mainitin ang ulo. Haonan, Magpapahinga na ako ngayon. 。
Hemp, kaya ikaw si Wang Haonan. Oo, ako nga. Ayos? Haonan, pasensya na. Naipasok na naman kita sa gulo. Yan lang ba kaya mo? Ang alam mo lang manakit ng babae? Hemp, ano naman? Ha? Haha. Pa, ang lakas ng loob mong manapak sa akin. Tama lang na sinapak kita. Sino ka ba? Sa tingin mo hindi kita masasapak? Ang boss ko ay ang haring lobo ng Timog Lungsod. May kapal ka mang manapak sa kanya? Patay ka ngayon! Hemp, Wolf King? takot ka ha? Luhod ka at magmakaawa. Hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ang hari ng lobo, kung gayon, sino ako? Itong tattoo na lobo. Maaaring siya ang maalamat na namuno sa buong silangang sektor. Maaari bang ikaw ang maalamat na hari ng lobo? Ano ang hari ng lobo? Mukha silang sobrang takot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ako si Wang Haonan. Dati akong nakulong sa silangang distrito. Ang mga tao sa kalsada. Binigyan ako ng palayaw. Ang hari ng lobo. Pekeng. Ngayon, nakasagupa mo ako. Malas mo. Bitawan mo ako. Amo. H. Hindi ko sinasadyang manginsulto sa'yo. Magsalita ka. Sino ang nag-udyok sa'yo? Hindi. Walang nagutos. Kusa ko itong ginawa. Wala. Sabihin mo. Bakit mo ginawa? Para lang makaraos. Magsalita ka ng diretso. Anong nangyayari? Bakit ka huminto? Sige, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Sige. Hahaha. Ganoon pala. Amo, kung alam ko lang na ikaw, hindi sana ako naglakas loob. Tama na. Trabaho lang iyon. Hindi kita pahihirapan. Pero kailangan mong mangako sa akin. Bawat salitang sinabi ko ngayon, itago mo ng malalim. At saka, ang katotohanang magkakilala tayo ay dapat manatiling sikreto. Kaya mo bang gawin iyon? Oo, kaya ko. Pangako. May mga kamera. Kailangan nating gawing mukhang totoo. Gawin na natin. Amo, pasensya na. Pasensya na, pre. Ayos ka lang. Tara na. Amo, mukhang nag-aaway sila. Nang makarating ako doon, nag-aaway na sila. Pero natalo ang hari ng lobo. Tumakas siya kasama ang mga tauhan niya. Ano ba? Talunan talaga ang hari ng lobo. Tian, anong gagawin natin ngayon? Yung Wang Haonan na iyan, nagawa pang talunin ang hari ng lobo. Bakit ang lakas niya? Haonan, bakit ang tagal mo? May ilang taong mayabang humarang sa daan ko. Ano? Sino ang maglalakas loob na humarang sa anak ko? Kung malaman ko kung sino, hindi ko sila hahayaang makaligtas ng madali. Kailan pa naging anak ni Li Wenyuan si Wang Haonan? Hemp, Li Wenyuan. Sa ganyan kang umarte, sayang hindi ka sa pelikula. Haonan, sino itong kasama mo? Nanay, ito ang nobya ko. Si Wen Miao. Oh, kahanga-hanga. Ang Haonan natin ikakasal na. Titingnan nga kita ng mabuti. Oh, ang ganda mo. Ano bang nangyayari? Mukhang hindi pa ako nahahalata. Mas madali iyan. Tama si Tian. Basta't magaling akong gumanap bilang ina ni Wang Haonan. Magkakaroon ako ng mahigpit na hawak laban sa totoong ama niya. Ngayon, Haonan, may ilan akong bagay na gusto kong pag-usapan ng sarilinan. Tingnan mo. Haonan. Hihintayin kita sa labas. Nanay, ano ang gusto mong sabihin? Haonan? Nanay, ano ang ginagawa mo? Haonan. Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap ka ni nanay. Pasensya na si nanay sa ginawa niya. Sige, magpanggap ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy yan. Ano ang gusto mo? Sabihin mo kay nanay ang lahat. Kahit magkano pa, ibibigay ni nanay sa'yo. Li Wenyuan, dahil hindi mo ako kayang suhulan, naglalaro ka ng emosyon. Kung ganyan ang gusto mong paraan, sasabayan kita hanggang dulo. Nanay, wala akong gusto.
Haonan, sinisisi mo ba ako? Nay, iniwan mo ako sa mga nagdaang taon. At sa tingin mo, mababayaran mo ako ng pera? Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Nay, totoo ba? Na kahit anong gusto ko, ibibigay mo sa akin? Isang taga-probinsya, ano kayang gusto niya? Ibigay mo na lang sa kanya. Sigurado iyan. Nay, gusto ko itong Red Rose Club. Ano? Ang Red Rose Club. Ito. Club lang iyan. Sabihin mo lang, ibibigay mo ba o hindi? Haonan, bakit ba gusto mo ang Red Rose? Nag-aalala ako na baka maligaw ka. Nay, tingnan mo, pera, laging nauubos sa huli. Pero itong club, may regular na kita. Tuloy-tuloy na kita, alam mo. Tama iyan. Pero hindi mo alam kung paano ito patakbuhin. Tingnan mo, paano kung ikaw ang pumalit at hindi ito gumana. Ibigay ko na lang sa iyo ang pera, para hindi ka na mag-abala. Nay, anak mo ba talaga ako? Siyempre naman, Kung anak mo talaga ako, club lang naman ito, kaya anong dapat ipag-alala? ito. Kahit anong gawin ko, susuportahan mo ako palagi, di ba? Isang buwan lang. Kung hindi ko kayanin sa buwang ito, pwede mo itong bawiin kahit kailan. Di ba? Ano kayang balak niya? Sige, dahil ganoon mo sinabi, ibibigay ko na lang sa iyo. Heto na, mula ngayon, iyon na ang Red Rose. Kasama si Li Feng, ang buong club, lahat sa iyong pamamahala. Ayan, kontento ka na ba? Salamat, Nay. Wang Haonan, huwag kang masyadong matuwa. Ang magpatakbo ng negosyo ay hindi kayang gawin ng isang bobo na tulad mo. Sasabihin ko, sa loob ng isang linggo, aalis kang parang asong natalo. Uy, nanay, may isa pa akong sasabihin. Haonan, sobra ka na. Ano yon? Sabihin mo. Nanay, yung kotse sa harap yung may plakang Jiang AAA. Yung puro siyam. Yung kotse sa'yo ba yan? Pwede ko bang hiramin? Haonan, sobra ka na talaga. Yung kotse ang tanging bakas ko para mahanap ang tunay kong ina. Kailangan kong makuha yan. Oh, Haonan, yung kotse na ito. Nanay, sabi mo na nga, anak mo ako. Kaya dito sa Pulang Rosas, ako'y tagapamahala man lang. Hindi ba dapat may kotse ako? Para ipakita ang katayuan ko. Uy, kung hindi mo ibibigay sa akin, edi hindi mo ako itinuturing na anak mo. Sige, sige. Ibibigay ko sa'yo, di ba? Salamat, nanay. Ano pa? Sabihin mo ng sabay-sabay. Kung hindi, maya-maya, bibigyan mo ako ng atake sa puso. Wala na, nanay. Kaya bukas, pwede bang pumasok dito? Sige, walang problema. Pumasok ka na lang bukas, kung may problema, pwede mo akong tawagan ng direkta. Salamat, nanay. Aalis na ako. Salamat, nanay. Paalam. Uy, Haonan. Paano kang naging anak ni Li Wenyuan? Nagbibiro ka, di ba? Bakit ako magbibiro? Pero hindi talaga kayo magkamukha. Baka mana ako sa tatay ko. Ibig mong sabihin ang pinakamayamang tao, Zhao Tiangco? Ano? Pinakamayaman ang tatay ko. Oo. Hindi mo ba alam? Yung Zhao Group sa Jiangcheng sila ang nangingibabaw. Ang tatay mo ay si Zhao Tiangco mismo. Siya ang pinakamayaman sa River City. At si Li Wenyuan ay asawa ni Zhao Tianco at anak ka ni Li Wenyuan. Di ba ang tatay mo ang pinakamayaman? Mahirap bang intindihin? Kung talagang pinakamayaman ang tatay ko, magigising akong natatawa. Sayang, hindi si Li Wenyuan ang nanay ko. Kaya si Zhao Tiangco ay hindi rin ang tatay ko. May mali. Talagang mali. Paano kang naging anak ni Li Wenyuan? Naiintindihan ko na. Wang Haonan, tumigil ka nga. Hayop ka. Ano bang ginawa ko ngayon? Ibig kong sabihin, paano kang naging anak ni Li Wenyuan? Huwag mong sabihin na ikaw ay bayarang lalaki. Ang inaanak ay anak pa rin. Puro kakalokohan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi, mas mabuting magpaliwanag ka. Ikaw ba talaga ay bayarang lalaki? Hindi mo pwedeng, para lang kumita, gumawa ng katangahan. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong respetuhin ang sarili mo. Hindi ka pwedeng maging kabit. Ikaw, paano kang nagbenta ng sarili mo? Hindi ako nagbenta ng sarili ko, kalokohan yang sinasabi mo. Eto, ikaw na ang magmaneho. Medyo karaniwan lang akong magmaneho. Karaniwan? Pero akala ko magaling kang magmaneho. Nung gabing iyon sa kama ko, ikaw ay nagmamaneho medyo malakas, di ba? Nakalimutan mo?
Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw, manyak ka. Pero, sa totoo lang, ang tagal na nating magkasama, nagsisisi ka ba na maraming beses kang nasa panganib? Hindi naman. Sa totoo lang, sa tingin ko medyo nakakapanabik. Pero 2 beses na akong nakidnap. Okay lang, Haonan. Hanggat kasama kita, hindi ko iniinda kahit ilang beses akong makidnap. Oh, ikaw talaga, loka. Oo nga pala, Haonan. Muntikan ko nang makalimutan na sabihin sa'yo ang isang bagay. Bilisan mo at papaghiwalayin mo ang hipag mo sa kapatid mo. Ang kuya mo ay hindi mabuting tao. Ibig mong sabihin ang pagdukot ngayong gabi ay dahil kay Wang Fugui? Oo, nag-text siya sa akin noong araw na iyon. Sinabi niya na dumating na ang mga pina-order ni Haonan. At inutusan akong kunin iyon. Pero nang paalis na ako sa aming lugar, nilagyan nila ako ng piring at kinaladkad ako papasok sa kotse. Paano siya naging ganyan kasama? Hindi ba siya takot na si Haonan ang maghahabol sa kanya? Siguro. Iniisip niya na si Haonan ay hindi na makakaligtas pa ngayong gabi. Pero sariling kapatid niya, si Haonan, paano siya naging ganyan kawalang puso? Iyon ay dahil, hindi mo pa siya kilala. Likas na mahiyain at mahina siya. At sobrang makasarili. Kaya ang ganitong ginawa niya, ay hindi ako ikinagulat. Pero, siya, Ipag hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Mayroon pa lang siyang tunay na nararamdaman para sa akin. Ganoon ba? May naisip ako. Malalaman natin kapag sinubukan natin. Ano ang plano? Si Jengwoo de ba ang darating para sa hapunan ngayong araw? Tapos ay... Yaksuan ngayong gabi dito na matulog si Haonan sa bahay ko. Kung may mangyari talaga, dahil sa init ng ulo ni Haonan, malay natin kung anong gulo ang gagawin niya. Ayos lang na nasa itaas siya. Siya. Tara na. Paano ka natapos mag-ayos ng ganoon kabilis? Nag-iisip lang na malapit nang pumasok sa highway, hindi na ako makapaghintay. Ang sama mo. Dapat dahan-dahan ka lang. Si, Ngayong gabi, pwede kang magmaneho ng kasing bilis ng gusto mo. oo naman. Sino yan? Ako ito, si Yakswan ito. Sige, buksan mo na ang pinto. Yakshuan, maupo ka. Meow meow, tama ka Wang Fugui. Talagang walang hiya siya. Nagpasya na ako. Hihiwalayan ko na siya. Teka, anong nangyari? Kani-kanina lang, umuwi si Wang Fugui na amoy ng alak. Saan ka galing? Ang huli mong umuwi. Mahal, nag-aalala ka ba talaga sa akin? Saan ka pumunta? Ako lang. Uminom ng konti kasama ng mga kaibigan. Para lang magpahinga. Oo, nagpapahinga lang. Kanina lang? Tumawag sa akin si Jengwood. Sabi niya hindi kanya maabot. Kaya tinawagan niya ako. Tumawag? Bakit siya tumawag? Tungkol sa promosyon mo. Anong sabi ni Ginoong Jeng? Sabi niya halos tiyak na. Pero kailangan niya akong pumunta sa Jiangcheng Hotel para mag-usap. Sa hotel? Kaya anong sinabi mo? Hindi pa ako sumasagot. Fugi, sa tingin mo, dapat ba akong pumunta? Sige, pumunta ka. Isang gabi lang naman. Ayos lang. Pero paano kung may gawin siya sa akin? Ito'y isang gabi lang. Dapat, ayos lang. Wang Fugui, isang gabi lang? Paano mo nasabi iyan? Paano kung patuloy niyang ginugulo ako? Hindi niya iyan gagawin. Malaking tao siya. Siguradong kailangan niyang ingatan ang reputasyon niya. Wang Fugui, para sa promosyon, ibibigay mo ang sarili mong asawa sa ibang lalaki para gawin ang gusto niya sa kanya? Tao ka pa ba? Huwag kang magalit, mahal. Huwag kang magalit.
Sa totoo lang, si Jeng Wood ay hindi kailanman tumawag sa akin. Hindi siya natatakot sa iyo, pero natatakot siya kay Wang Haonan. Mahal, Diborsyo? Ang gago niya, diborsyo. Kailangan mong magdiborsyo. Meow meow. Pwede bang tumuloy muna ako sa inyo ng ilang araw? Ha? Hindi ako makakaabala. Matutulog lang ako sa sopa. Anong pinagsasabi mo? Paano ko hahayaang matulog ka sa sopa? Si Haonan na lang ang matulog sa sopa. At ikaw ay makakatulog sa kama kasama ko. Huwag mo akong tingnan. Siyempre, ayos lang sa akin. Kasi, hindi ako mapakali sa pagtulog. Mas mabuti pang may kumot kayo, baka sakaling aksidente kong gumapang sa kama ninyo. Huwag ninyo akong sisihin. Oy, natutunan mo na iyan. Sige, maginhawa ka lang. Ginoong Wang, mula ngayon, ang lugar na ito ay sa iyo na lahat. Hindi masama, Haonan. Sa isang kisap mata, naging malaking pinuno ka na. Siyempre, ang Haonan natin ay talagang hindi biro. Ginoong Wang, may problema tayo. Nandito si Ginoong Chin kasama ang mga tauhan niya, gumagawa ng gulo. Anong nangyayari? Ang Red Rose natin ay nakukuha lahat ng supply mula kay Ginoong Chin. Ngunit sa paanuman, hindi pa dapat bayaran ang huling bayad at nandito na siya para maningil. Li Wenyuan. Kaya hinihintay mo ako, ha? Tara na. Tingnan natin. Ilabas mo ang tagapamahala mo dito. Kung hindi ko makuha ang pera ko ngayon, wawasakin ko ang lugar na ito. Ginoong Chin, pakiusap. Huminahon ka, huminahon. Kami. Mga kaibigan. Ang panggugulo ng napakaaga ay hindi talaga nararapat. Sino ka? Ito ang bagong pangkalahatang tagapamahala ng Red Rose, si Ginoong Wang. Wala akong pakialam kung anong klaseng amo ka. Magbayad ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang Red Rose ay magsasara. Huwag kang mag-alala. Ang natitirang utang, babayaran ko. Ganyan dapat. Gayunpaman, Ginoong Chin, ang huling bayad mo ay hindi pa dapat bayaran, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ginoong Wang, ang huling bayad ay hindi pa dapat bayaran sa isa pang buwan. Ginoong Chin, narinig mo iyon. Wala ka pang dapat bayaran. Ang pagpunta dito upang maghanap ng gulo ay medyo masyadong nagmamadali. Tigilan mo ang kalokohan. Magbayad ka. Kung hindi, pagsisisihan mo. Hindi Oo, kami aalis. Hindi kami aalis. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Ikaw paano mo nagawang saktan ako? Ikaw ang sinasaktan ko. Wag. Wag mo akong saktan. May mga dahilan ako. Anong mga dahilan? Pinilit ako ni Li Wenyuan. May ebidensya siya laban sa akin. Ano ang ebidensya niya laban sa iyo? Kasi, pumunta ako sa Red Rose para magsaya at nakunan ako ng video. Alam mo, kilala akong tao. Kung kumalat ito, hinding-hindi ko malalampasan ang kahihiyang ito. Kaya sinasabi mo, ang video ay nasa kamay ni Li Wenyuan? Hindi. Nasa kamay ni Xiang Tian. Kasabwat niya si Li Wenyuan at ang mga binabantaan ay hindi lang ako. Yung mga video ay nasa isang USB at nakakategorya ang mga ito. Mga kategorya? Oh, iba-ibang mga pinuno ng kagawaran ay may kanya-kanyang kategorya. Kaya mo bang kunin ang USB na iyon? Kung may kakayahan ako, hindi ako mapapasama sa ganitong gulo. Pero, alam ko na ang USB na iyon ay nasa Yulongbay sa kaha ng opisina. At nakikita ko na ikaw ay isang tapat na tao. Ang nangyari ngayon ay nakaraan na. Umalis ka na. Salamat po, Ginoong Wang. Salamat po. Si Haring Lobo, bakit ka may oras na tumawag sa akin? May ipapagawa ako sa iyo. Sige, walang problema. Kumuha ka ng USB para sa akin. USB? Si. Narinig ko na ampon kang anak ni Li Wenyuan. Oo, ang tunay niyang anak. Kalokohan. Sa ganyang lohika, magiging tatay mo ako.
Sabihin mo sa akin, ang pagpapanggap mong anak namin, ano ang pakay mo? Ginoong Zhao. Ang mga detalye ay hindi ko talaga alam. Ang mga partikular, itanong mo sa nanay ko. Kung hindi siya namatay, ang anak natin ay magiging kaedad mo sana. Sayang. Ginoong Zhao, may isa akong tanong na gusto kong itanong sa iyo. Siya. Yung sasakyan na may plakang Jiang A, yung may 5 siyam, kay Li Wenyuan na ba iyon palagi? Kanya ang kotse, pero hindi ang plaka. Matagal na ang plakang ito. Noong una, kay Luwan iyon. Kaya si Luwan ang dapat na tunay na ina ko. Sino si Luwan? Usapin ito ng pamilya Zhao. Hindi mo kailangang magtanong. Si. Binata, binabalaan kita na huwag gumawa ng anumang kalokohan. Kung hindi, maaari kong laging ipakulong ka. Pwede ka nang umalis. Kung noon hindi namatay si Luwan, ang anak natin. Sayang. Tian, nahahalata na ng matandang iyon. Nakuha na natin ang halos lahat ng mga video na kailangan natin. Panahon na para kumilos tayo. Ayos. Bukas, magpatawag tayo ng pulong ng mga namumuhunan. Hayaan nating makita ni Zhao Tianquo kung sino ang tunay na panalo. Wenyuan, bakit may pulong ng lupon? Anong nangyayari? Lahat. Ang Zhao Group ay umabot ng ganito kalayo. Dahil sa inyong lahat. Pero may isang tao na walang ginawa. Ang taong iyon ay ang tagapangulo ng Zhao Group na si Zhao Tianquo. Wenyuan, ikaw. Pero hindi mahalaga. Matanda na si tagapangulong Zhao at hindi na makayanan ang pasanin. Pero ang anak niyang si Zhao Shu ay isang binatang may pag-asa. Para sa kinabukasan ng grupo, inirerekomenda ko si Zhao Shu na maging bagong tagapangulo. Kalokohan. Bata pa si Zhao Shu. Paano niya dadalhin ang mabigat na pasanin ng tagapangulo? Tay, anong sinasabi mo? Sa tulong ni nanay at ng mga nakatatanda, tiyak na magiging maayos ako. Ang kapal ng mukha mo. Mayroon ba kayong lahat ng natitirang paggalang para sa akin bilang tagapangulo? Tagapangulong Zhao, hindi ka na bata. Panahon na para magpahinga. Hindi makakatulong ang pagtutol mo. Lahat ng narito, ipahayag ang inyong paninindigan. Ang mga sumusuporta kay Zhao Shu para maging bagong tagapangulo, mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Ikaw. Li Wenyuan. Kaya ganyan ka palang babae. Li Wenyuan. Magandang hakbang. Ang Zhao Group ay hindi mo kayang pamunuan. Wang Haonan, ito ba ang lugar para sa iyo? Umalis ka. Ano? Takot ka? Ano bang dapat kong katakutan? Takot ka bang ilantad ko ang mga sikreto mo? Kalokohan. Lahat ng desisyon ngayong araw ay sama-samang ginawa ng mga shareholder. Sa tingin ko, kayong dalawa ni Xiang Tian ang may pinagsamang desisyon, di ba? Wang Haonan, huwag kang magsinungaling. Li Wenyuan, imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti ito. Paano mo nakuha ito? Itoy. Li Wenyuan, ang mga kasosyo niya sa negosyo, at lahat ng mga shareholder dito, ay dinala lahat sa Red Rose Club niya. Inunan kanila ng mga video mong nakakahiya, kung hindi ako nagkakamali. Lahat ng mga pakulo mo, ay dapat nasa USB drive na ito. Hindi ko akalain na ganito ka pala kapalang mukha. Ang mga baho niya ay hindi pa natatapos doon. Noon, kumuha siya ng tao para patayin ang nanay ko. At ako, isang sanggol. Para protektahan ako. Nagkunwari ang nanay ko na naaksidente sa sasakyan at ipinadala ako sa Wangjia Village. Kaya naman buhay ako ngayon. Ikaw. Ikaw ang anak ko. Eddie, ang nanay mo. Ay pinatay nitong si Li Wenyuan. Wang Haonan, anong punto ng lahat ng yan? Ikaw, na walang hiya. Ang gusto mo lang ay magmana ng Zhao Group at maging CEO, di ba? Huwag mo nang isipin yan. Si Xiao Su, ang siyang nararapat na tagapagmana ng Zhao Group. Ako ang anak sa labas. Itong si Zhao Shu.
Ang siyang tunay na anak sa labas, di ba? Sino ang tinatawag mong anak sa labas? Si Zhao Tiangkuo ay hindi ang tunay mong ama. Kanina, akala ko ikaw ay aking kapatid sa ama. Tapos, inutusan ko si Wen Miao na nakawin ang isang hibla ng buhok mo at ikinumpara sa DNA ko. Lumabas na. Ikaw at ako ay walang kahit anong kaugnayan sa dugo. Imposible. Kaya, ikaw at si Zhao Tiankuo ay wala ring kaugnayan sa dugo. Imposible. Talagang imposible. Siguradong nagkakamali ka. Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Kung hindi ako nagkakamali, Siang Tian, ang tunay mong ama, Ang kapal ng mukha mo. Ginoong Zhao, huwag mo akong intindihin ng mali. Layas. Wang Haonan, tigilan mo na ang kalokohan. kalokohan ba ang sinasabi ko? Pagdating ng mga pulis, magpapa-DNA test tayo. Lahat ay malalantad. Mga pulis? Tama. Tinawagan ko na ang pulis. Hindi mo lang pinatay ang nanay ko. Ginamit mo rin ang Red Rose Club bilang taguan. Para lihim na kunan ng video at manggipit ng ibang tao, ito ay isa ng malaking krimen. Kung hindi ako nagkakamali, ang naghihintay sa'yo ay ang pagkakakulong. Hindi ako anak sa labas. Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Ilabas silang lahat. Tatay, iligtas mo ako, tatay. Anak. Ang dami mong pinagdaanan. Nanay, nakikita mo ba to? May tahanan na ang anak mo.